What up, everyone? It's your boy TRES, and today we will be reviewing Flip Top Isabuhay 2024 semifinals between EJ Power and GL. This is one of the most anticipated, if not the most anticipated battle nung Vuelta Balentong 11. As you know, napanood natin to ng live. Ang judging ko then was sa first round kay EJ, 2-3 kay GL. Tignan natin kung magbabago yung pananaw natin after watching this. Let's go! GL! Yo! Unang chapter game! Yung taon ay 2014. Nasan ka? Nasa World War. Nakikipagtalastasan to. Nasan ako? Nasa comp shop. Nanunood ng laban mo. Oh, idol ko to dati. Kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho, sumingaw, kanyang evolution, naging toxic at mahangin, air pollution. Oh, power dati. Sa lyrical ay prouder yan. Kaso sa fans may louder chant. May power sa bataan, nuclear na power plant. Kaso palpak yung pag-construct, so self-destruct, inutil. Sabog to the core, bataan naging Chernobyl. Pakinggan mo katahimikan. At kay Suri Ayon, sabog na nga yung power plant, wala nang reaction. Kaya yung taon ay 2016, nasan ka? Nasa flip top na, excited na mag-God mode. Nasan ako? Nasa office, sabik sa EJ upload. Kasi galing pang Balanga. And the point he made across, siya raw yung next na tipsy. Well, wala yung kwenta cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old god yung EJ extra joke. Ano, kala nyo extra Diyos? Well, that stings. Di ako predictable. Kasi yung Youngstown na yung meta, di pa ba apparent? Pero kaya ba ng young god sumabay sa curfew? Natabunan ka nila, overshadowed ka na rapper. Sa Camaro, bakit? Nasa anino lang yung power. Habang sila, may ambag yung crafts, in-upgrade yung arts, mga hardcore stars. Tas si EJ naman, boom! Fuckboy bars, di ba? Kantot Shota, kantot Lola, yung ninja moves grumabe, yung si Camaro na promote, galawang mo kage. Oo, galawang mo kage, oo, naging identity yung tite. Tanging notable yung nota, palabas na labasan para maabot yung kota. Ano cringy po ba? Pag inarticulate, na EJ yung first letters ng ejaculate. Boss, gusto mo lang na makaraos, sa akin mindfuck, kaya pinutol yung pasabog, wala ng climax. Kasi din-downgrade yung lyricismo at naging universal, at para lang sa screen time siya'y naging commercial. Patalastas at marketing, kanyang napiling medium, at bakit puro ads? Kasi di nag-upgrade sa premium. O naging sell-out ka sa audience, as if yun yung only chance, kalaswaan yung binenta na sa isip only fans. Walang pake sa recipe, basta walang haters around. Habang ako yung chef na dinadayo sa flavor, sa sound. Kung flip top 5-star resto, ikaw yung waiter na proud. Kasi trip mo lang yung mag-cater sa crowds. Kaya sila Mot, sila Sixth, sila Jomar at Invic, sila Sur, sila Lip, sila Poy, sila Crip, sila Topher. Tas si EJ, oo, nasa baba ng roster. At waiter, ganun mag-follow up ng order. Kasi dark humor ka lang, ako pang highlight. Mala Joker pag sumay ko yung sapak pang Dark Knight. Kung saan ka ba sumabog? Saan yung hard fight? A, sa pressure or B, sa spotlight? Well, not quite. Cause A man o B yan ay parehas bomb site. Kaya ibalik mo fuckboy bars, yung puro plain kantot, at para patas ibabalik ko rin yung aking train of thought. Game! I said game! Time! Ganyan mag-troll ng round, pang-uulol allowed, at pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd.
bago ko simulan yung round 1, if that's fine, banggitin ko muna yung panapos ko na punchline. Time! Mangyayari na rin, simulan natin sa unang segundo. Mangyayari na rin yung laban na matagal nyo nang hinihintay. Salpukan ng Flip-Top Bay, laban sa Flip-Top Bay. Matagal na akong kumikitil sa Manila, mula pa nung Ahon 6. Di ka na magre-regenerate kahit mag-type ng bago Vicks. Umiwas ka man sa bala ko, lumemborak Malakiano ribs, ang ending mo pa rin, airpods ni Jano Gibbs. Joke lang. Ano ina-expect nyo? Mamamain ko to? Pwes yung obserba nyo dyan, sira. Eto, bubulihin ko? Baka protektahan pa kita. Di ko na kailangan maipagsagutan at batok-batukan tong uhugin. Ang trip ko, pag buhul-buhulin yung mga bully na nambubuli sa mga tulad mong bulbulin. Ano ba ang iyong hihirit, bro? Nakakainggit to. Puta, sa sobrang lupit ng liriko, pati kalaban napapatapik sa dibdib mo. Sa sobrang supot, duwag, at loser nitong nerdo, ultimo mga fans mo, sinasabi sana ako na lang nakabattle ni Sorhenyo. Eto na ba yung itatapat? Eto na ba yung sinasabi nyo ang itatapat kay Tipsy D? Nasa usapan na yun ng mga goat habang kachat niya GPT. Gumamit lang ng rhyme zone tsaka easy glot pagdating sa isa buhay Terminator? Hindi! Pang backup lang sa power tong AI generator! Lampas isang minuto na ba? Tumitiktok na yung time clock sabay sa tunog ng hi-hats at haluan man ng science. Sablay kung wala yung guidance, di makakamit ginto kahit gamit kamay ni Midas. Iba tayo na sinasakyan patungo dun sa finals. Kulang ang ipapamalas lalo, kulang sa angas pa kahit mabilis magsalita kahit kasi mabagal ang rival kahit naglalakbay sa oras dito aabot ang climax, tingnan natin kung mahabol mo yung taong naka-timelapse. Kasi gubat pa lang, ako'y iyong tinatarget na, di ba? Di niya pa kasi nararanasan, gano'n to agrabe mang, di ba? Ngayong umabot na siya sa Manila Bay, at ngayong katabi niya, Rojas Boulevard ka dito, boy, side beach lang kita. Pag sinabi kong bonus year, yun na yun tapos. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas sa turna, ba't hindi ikaw yung haharapin ko na final boss? Pinakamalakas na ba to? Makakalaban ko? Pangatlo? Hindi pa nga kayang magpasweldo ng mga views na inaambag mo? Eto na yung sasalba sa kultura? Eto na yung hinaharap nyo? Hoy, ipapaalala ko lang bro, pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko! Kaya wala ang karapatang tawagin ng iyong sariling tagapagtanggol ng sining kung nilalampaso ka lang palagi ng mga rapper na walang breeding. Rising star na daw kasi yan, kaya nagbibilang na ng ginto. Kaso sakto lang pinakita niya kay Marshall, kay Lip Cram, bigla siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban niya kay Barry, yung hype niya na hinto, sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Tandaan mo yung formula ng power. Work overtime, no limit. Spotlight mo nagti-flicker na kahit anong gawin mong pilit. Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ganyan talaga pag yung punyetang karera mo nag-short circuit. Kada tapak ng yabago digital surround sound. Power trip ang aabutin ng kalabang loudmouth. Pag paningin ko'y nagdilim at power ay nag-shutdown. Patay tong current every round, parang rotating brown out. Kaya anong panaman itong idol nyong umaasta na bida? Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya fuck this favorite ni Enigma, fuck Yolanda at Karina, at fuck Lola Amor. Alam nyo na kung sinong reigning in Manila. Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umuol in Diyos ko. Tingin nyo oras niya ngayon, pues moment ko to. Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line. Walang sinabi ang past, present at future, kung usapan ay pagiging greatest of all.
Woo! All right, man. Let's talk about the first round. Okay, first round uh GL. These are the lines. These are the angles na ginamit niya, no. 2014 and 2016. Ito yung mga timeline. Obvious naman, siya naman nagsabi nito. And these are the lines na nagustuhan natin from his first round. First round, sabi niya, natabunan ka nila, overshadowed ka na rapper, Shikamaru, bakit? Nasa anino lang yung power habang sila may ambag yung craps, in-upgrade yung arts, mga hardcore stars. Tas si EJ naman, boom! Fuckboy bars. Alright, so let's talk about these lines. Sabi niya, tabunan ka nila, overshadowed ka na rapper. Tabunan ka nila, what he's implicating in here is that si EJ, compared dun sa mga kabatch niya, he is behind. Okay? In terms of the skill set at galing and of course yung kanilang mga na-achieve. Shikamaru yung ginamit niyang ano dito, connecting word at metaphor. Shikamaru, bakit? Yung bakit, it has two meanings din. Yung bakit nasa anino ka lang nila, eh magaling ka rin naman. Bakit naging Shikamaru yung ginamit niyang analogy? It's because alam naman natin Shikamaru from the Nara clan, ang main na power nila is shadow manipulation. Alright, so yun yung dalawang meaning niya dito is nasa likod at saka nasa likod lang daw siya ng mga rapper na kabatch niya at saka yung paggamit nga niya ng malakas lang siya dun sa dilimin yung power ng mga Nara clan. And I like also yung niya, yung word progression dito na ninja, Shikamaru, tapos Hokage dahil si Shikamaru nasa likod lang siya ni Naruto nung si Naruto yung naging Hokage. So has something to do with that nasa likod lang na thought as well as after ni Naruto kasi maging Hokage, ang pumalit na Hokage is si Shikamaru. Yan. Naruto bars yung mga yan. So for those who do not know, yan po yan. Kaya maganda yung pagkakapresent dito ni EJ, ni GL kay EJ na nasa likod lang si GL nung mga kabatch niya. Dahil di ba magkakabatch yan sila Naruto, sila Sasuke, sila Rock Lee, sila Neji, tapos sila Shikamaru. Alright. Another thing na punto dito ni who's this? EJ, ni GL. Dito, ni GL sa line na to is yung mga kabatch daw ni EJ is nag-spearhead ng innovation sa lyrical art form ng battle rap. Si EJ naman daw is sa forefront ng pagiging sell-out. Ayan, benta moves. So this naman is the second line na nagustuhan ko sa round ni JL sa inyo. Oo, naging sell out ka sa audience as if yun yung only chance kalaswan yung binenta na sa isip OnlyFans. Now, OnlyFans, as you know, it's an app in which you can upload yung mga adult kind of content. You guys already know what that means. I'm not gonna elaborate on that kasi baka may mga bata nanonood. Pero that's what it is. Ano, hindi lang naman yun yung pupuwede mong i-upload. Ang punto lang dun is pupuwede, alright? But you can also upload yung mga normal na na content, yung mga hindi masyadong rated SPG. So, I like the genuine touch in this line na what it brings, no? Maririnig mo yung context ng anggulo ni GL. It's about him being a frustrated fan ni EJ. Kasi ang anchoring thought nito is idol niya si EJ. Sinabi naman niya yun, 'di ba? Idol niya si EJ before. I believe nilinaw niyan first few lines pa lang, opening line pa lang ng round niya. He is talking about the route EJ took to prominence with clearly stating na magaling si EJ with his lyrical potential and ability. Pero he settled in for the low-hanging fruits kasi he focused more on popularity than the artistic representation. Kaya siya na-disappoint sa dati niyang idol. So, first two lines pa lang ng first round, we already see GL laying down the foundation of the story he is building as a bida. Okay? Or the main character nitong kwento. Nakikita natin agad yung when, yung where, what, who, why, and how nitong kwento na pinapresent niya sa atin. This is a very familiar storyline or narrative sa mga anime, which again goes back dun sa kanyang unang reference, 'di ba? Shikamaru o Naruto, yung narrative kasi o yung construction kasi ng mga 'di ba, ng mga anime na story is ganito, yung bida talagang nagsisimulang kamote tapos yung kalaban episode 1 pa lang malakas na agad. Tapos unti-unting lalakas yung bida hanggang ma-overthrow niya yung kalaban. And una pa lang sinabi na ni EJ, ni GL 'di ba, na si EJ malakas na talaga yan, World War pa lang. Samantalang ako nasa comp shot pa lang ako. Nanonood lang ako, naghihintay ako ng mga laban niya, nasa office ako,
na naghihintay din ako ng uploads ng battles ni EJ Power. So, yun yung format or yung narrative na binubuo niya dito, anime-like storyline. So, pero in here, clearly, kung sino yung pinatutungkulan niya bilang main character na itong buong kwento na ito. Okay, third line na gusto ko, sabi niya, kasi sila Mot, sila Six, sila Jomar, sila Invix, sila Sur, sila Lip, sila si Poise, sila Clip, sila Topper, tas si EJ, oo, nasa baba ng roster at waiter, ganun mag-follow up ng order. So this kind of line shows you how neat or yung linis ng writing style ni GL, no? Planchado, giving the line, ganun mag-follow up ng order. More convincing kasi even the listing of the MCs has no, yung MC's name has definite purpose. Hindi lang basta random name listing ginawa no. Unang champion si Mo, tapos si Six, tapos si J Black, Jomar, tapos si Invictus. Then si Sorhenyo naman, siya yung may pinakamataas na naabot parehas sila ni Lip, no? Dito sa mga ito, sa mga 9 champions. Sorhenyo finals kay Mot, si Lip finals kay Emza, at si Poise semifinals kay Six Threat, then si Cripply at saka si Topher. Kasi makikita nyo yung reasoning behind bakit ganun yung arrangement ng mga names nila. Katulad when you work sa kitchen ng isang resto, there's always proper order sa mga sa mga pinapasa na hinahandang food or order ng mga customers. Okay, ito naman yung round 1 ni EJ Power. Okay, these are the angles na ginamit niya. Comparison, selfie, VARs, game style, career journey, yung mga tumatalo kay GL and then time. Ayan, time and power, time and power. Yan yung mga angles na ginamit niya. Ito yung first line na nagustuhan ko. Sabi niya, rising star na daw kasi yan, kaya nagbibilang na ng ganito. Kaso sakto lang pinakita niya kay Marshall, kay Lipcram, bigla siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban kay Barry, yung hype niya na hinto, si Sayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Okay, himay-himay natin to. Rising star na daw kasi yan, kaya nagbibilang ng gito. So, inaano niya, kumbaga, sinasarcastic niya, 'di ba, si GL sa posisyon ngayon ni GL. Sabi niya, sa Sayad, ito yung pinaka main thought or punto ng buong linyan to. Sabi niya, sa Sayad lang pala, pinaka-peak ng karir mo, yan. So, sa Sayad lang pala, ibig sabihin, mabibitin or hindi maa-attain yung full evolution. Kasi sa Sayad, di ba? Kumbaga lalagapak. Sa Sayad lang pala, yung karir, yung pinaka-peak ng karir mo. Mabibitin or hindi maa-attain yung full evolution. Dahil nga, syempre, siya na yung kalaban. So, yun na lang naman na yung kulang sa resume ngayon ni di ba? Ni GL, maging isa buhay champion, right? Pero dahil nakalaban niya si EJ, yun yung sinasabi ni EJ, sa Sayad lang pala, yung pinaka, peak ng karir mo. Sa Sayad, hindi aabot. Sa Sayad sa akin yan. Hindi aabot yan doon sa championship. At saka, yung second meaning niya is, yun na daw yung pinakamalakas na version ni GL na makikita natin, yung laban niya kay Sayad. So, that's good. So, I like yung subtle but smart correlation and irony ng first and last line na ginamit ni EJ Pao dito, yung rising tapos sa Sayad, 'di ba? So rising tas Sayad, yung irony noon, pero it all made sense kung paano niya kinonekta at he made a form or structure on that punto, on that thought dun sa gitna, sa body ng pinaka linya na yun. So, I like that. Rising tapos Sayad. Alright, so second line na nagustuhan ko dito sa kanya, tandaan mo yung formula ng power, work, overtime, no limit, spotlight mo, nagfe-flicker na kahit anong gawin mong pilit. Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ganyan talaga kapag inyat ang karir mo, karera mo ay nag-short circuit, kada tapak ng yabag ko, digital surround, sound power, tayo pa nga abutin ng kalabang loudmouth. Pagpaningin ko nagdilim at power na yung nag-shutdown, patay tong current every round, parang rotating brownout. So, kaya tas ito yung niya, pansundot niya na linya, kaya anong panaman tong idol yung umaasta na bida kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung linya. So, yung liga, buhay agad yung liga. Thought progression and word association netong linya na to, men, it is at its finest. Uh, ito yung mga niya, no? Sabi niya, spotlight mo nagfe-flicker na. Ibig sabihin, doubling down doon sa sinabi niya sa first line na hindi na maa-attain yung full evolution nung ng style ni JL dahil nga sasaya daw yung career. Sabi niya dito, spotlight mo nagfi-flicker, ibig sabihin delikado yung lagay mo sa tournament na to, nagfi-flicker na. Okay? Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ibig sabihin nito hindi daw consistent si GL, mananalo sa malakas tas matatalo sa mga hindi expected. Dahil totoo naman, pag malakas yung kalaban GL, 'di ba?
lakas talaga ng mga performance and yung mga talo ni GL is really coming from people that we did not expect it from. And ang ganda ng argument dito ni EJ na ang mga tinatalo ka lang ng mga nilalampasok ang mga squatter, 'di ba? Yung mga dinudurog lang daw niya, tumatalo kay GL. So, merong inconsistency, yun yung kine-question dito ni EJ. Na sabi niya dito, power trip ang aabutin ng kalabang loudmouth. Ayan, mamamain daw niya itong sa salita lang magaling, which is ganyan naman talaga yung yung parang naging common thread sa mga laban dati ni EJ. Pero dati yon, just like halimbawa yung sa yung kay Romano, 'di ba? Si Romano, ano talaga siya aggressive talaga siya pero hindi niya nagawa yon laban kay EJ Power. And yun din yung parehong palaging expectation ng mga tao laban kay naman kay GL, 'di ba? Yung ginawa ni Lip Cram kay GL, talagang binarubal si EGL dun sa stage kaya siya natalo. So, yun yung expectation ng mga tao dito na naku, yan ang gagawin ni EJ Power diyan. Pero sabi naman niya kanina, I'm not gonna do that dahil baka protektahan pa kita, 'di ba? He wanted to go toe to toe with GL dun sa lyricalan lang talaga. So, I like that. Basta niya, patay patay tong current every round, parang rotating brownout. Body bag daw tong si GL, yung current star. Body bag daw to si GL all 3 rounds, every round sabi niya. Ito yung mga wordplay na ginamit dun sa linya na yun, nagfe-flicker, patay sindi, short circuit, power trip, paningin ay nagdilim, power ay nag-shutdown, patay tong current, rotating brownout, di ba? Yan yung mga yun yung mga wordplay that contains double meaning dun sa buong linya na yun. Meron pa siyang isang line dun na gusto ko yung digital surround sound. Yung digital surround sound audio coding technique yan, no, that gives a person yung realistic and immersed experience. Normally yan sa mga high-end movie theater or yung mga home theater na naka-setup, Dolby Surround. Okay yun. And yung word na surround, meaning pinapaikutan or pinalibutan. 'Di ba habang sasalita si EJ, surround sound, habang sasalita si EJ pinapaikutan niya. So surround sound nga naman yung na yun, literal na meaning. Another thing on this one, maganda din yung attention to detail dito ni EJ about his delivery. Mimicking the sound of a grounded electric wire. 'Di ba? Yung gano'n siya ng gano'n. Kasi yun yung first entendre nung niya pinakalinya niya yung power na nagfi-flicker, 'di ba gano'n tunog 'pag may problema sa kuryente, grounded. So, I like that, attention to detail 'yan, amazing yung commitment na pinapakita dito ni AJ Power. Obviously mas mahahaba yung setup ni EJ dito pero name-maintain niya yung anticipation ng tao at nagpe-pay off talaga. Kasi sinisiksik niya ng iba't ibang artistic elements like yung delivery niya, just we mentioned earlier, yung showmanship niya, 'di ba inakbayan niya kanina si EJ yung side beats lang kita. Speed rap, yung thought progression, hindi lang basta linear and blunt niya binabato. Talagang bawat element aligns or bawat linya, thought at saka yung presentation nun, it aligns. Ano pa? Tapos itong line na 'to, yung nag-wrap ng buong context ng sinabi niya. Sabi niya, "Kaya anong panaman nitong idol niyong umaastang bida." Ayan yung pinaka word diyan, kung isang comeback lang ng Power, buhay agad yung liga. So, again, this line is a clapback naman sa story na binubuo ni GL kanina, which we mentioned earlier, 'di ba? Ang point of reasoning ni EJ naman here is, ako yung totoong bida sa kwento dahil ako binubuhay ko yung liga, which is gawain ng isang main character. Siya talaga yung pinaka-focus at pinapanood ng mga tao. Like halimbawa si Luffy sa One Piece, 'di ba? Tinitignan mo talaga yung ang focus mo yung journey at saka yung pag-evolve o paglakas ni Luffy or ni Goku, ni Naruto and all that. Samantalang si GL daw, pinapatay niya yung liga or yung kwento. So, sino talagang kalaban dito? So, first round pa lang nakikita na natin ano yung pinaka-pinaglalabanan nila dito, which is sino ba talagang tunay na bida sa kwento na ito. Third line na nagustuhan ko sa kanya, sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umall in, Diyos ko. Tingin nyo, oras niya ngayon, past moment ko to. Anong panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fourth line, walang sinabi ang past, present at future kong usapan ay pagiging greatest of all time. This gives us a clear understanding ano ba yung ginagawa ni EJ.
he is incorporating both styles sa round niya, 'di ba? Train of thoughts yung style ni GL and yung own style niya. Because even yung ano, if you remember, GL used that punchline eh, yung uunahin ko yung ano, yung punchline before the setup. Ginawa niya yun, tapos ginagawa din dito ni EJ. And may mga angulo siya, yung concept, time, power, di ba? May mga angulo siya dito, pati yung construction na very GL-like. EJ did that here too. Pero eto, sinet up niya yung sa kanya na halos mockingly, comedic. Yung setup niya na, before, unahin ko muna yung punchline, if that's fine, time, di ba? Parang nagbibiro lang siya eh, nung sinabi niya yun, nung unang-unang linya yun niya sa round na 'to. Kaya hindi natin sineryoso na gagawin niya talaga, which is a very smart move kasi naitago niya yung anticipation ng mga tao about it. Then nung tinuloy niya, naging surprising pa tuloy na supercharge yung line mismo. Kasi hindi natin na-expect eh, akala natin nagbibiro lang siya, nakuha niya yung element of surprise on that. Showcasing, ang sino-showcase dito ni EJ Power talaga is that he can easily do yung style ni GL. It is technical way of ano eh, of style mocking kasi hindi niya dinidiscredit yung lakas ng style of writing na yon. Hindi niya dinidiscredit malakas yon. Rather, dinidiscredit niya yung difficulty ng style of writing na yon. Yun yung inaatake niya. Pinapakita niya na it is really effective pero it's not as complex or as hard as people think it to be. So yan, 'di ba? Segundo, minuto, oras, moment, panahon, past, present, future, all time. Item yung thought progression, train of thoughts. So, conclusion natin dito first round, bago ba yung isip natin on this. So, first round pa lang, no? Nakukuha na natin yung pinaka-gist ng story ng laban na ito. It's about sino yung totoong bida ng kwento. Alright, yun yung pinag-aagawan lang title. Sino yung main character? Parang Sasuke, Naruto. Sino ba yung main character dito? Yun yung pinaglalabanan nila. Alam ba, kung si Sinyo at si Apex, ang pinaglalabanan nila, sino yung totoong Joker? Dito, sinong totoong face of Lift Up or sino yung main character ng liga? Pareho silang nag-lay down ng storya sa round na to. I would say mas foundational yung storytelling GL. Diba? Mas foundational. Meron ka agad when. Diba? When. May timeline siya. Where. Nasaan ka? Nasaan ako? What? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Who? Sino makakasabay mo? Sino ako? Diba? How? Diba? Meron siyang foundational talagang story na binubuo niya. Mas naka-battle structure naman yung setups and per line ni EJ. Dahil nakikita mo yung linya niya, talaga agad. Na may bigat ka agad. Another noticeable thing here, ginamit ni EJ yung mga past concepts, angles and lines ni JL, putting his own twist. Makikita natin yung power tsaka yung current nga na nabanggit natin kana. So nagbago ba isip ko? I think I would still go with EJ. EJ this one just because at least for me, I don't know with you guys, mas may diin yung punto ng punchlines niya para sa akin. And ano naman to, common naman to na thread kay GL na yung first round niya talaga halos wala pa talagang structure or mukha yan. Though dito nakuha agad natin yung mukha na okay, timeline, ito yung inaano niya. Pero in terms of siksik ng bara, punchline and all that, normal talaga ay GL yun, di ba? Dahil concept siya, concept based siya na kailangan mong lunukin nyo ng isang buong material, 1, 2, 3. Hindi siya naka per line. Hindi siya naka per round. So, yeah, I would have to go EJ pa rin on this one. Now, before we go to round 2, I just want to give a huge shout Mendoza family. Ayan, Mendoza family, Top Gear Philippines, yung nag-request yan. Mendoza family, thanks so much for your support. I love you and thank you for always watching. And the first comment, yung also want to give a huge shout out RT Grippers, Chonky, Mark Dave De Leon, Arachno Mansur, sorry, so hard to pronounce it. Arachno Mansurs, Remy Verain, nevertheless, Mike Ignacio, Jerwin Calle, Andrew Bonifacio, Emmanuel Abanto, V for Vendetta, Gerard Philip Wunderle. Thank you for thinking that I can do judging. Yes, I did judging though sa Motus pa lang. Alfred Rama, MZZL, BBY, Nixon, John Taroma, Abu Yus, Mamen Yuri Dop, syempre si MZite, Austin Luna, Motus, Mark Ryan, Destor, Melky de la Cruz, Jessel Lastimoso, Milfish, Vincent Mizal, Laseri,
432, John Marvin Santos, and of course, my man, Justin Holscorpus. Okay. I love you guys. Thank you for the support. Let's go. Second round. Yo! Sinita pa yung call out ko sa kanya. Talagang kinikilig to malamang. Remind you lang ha. Kinall out ko din si Badang. Tapos greatest of all time ito. Pero basic bara. Kung magyayabang ka sana, realistic sana. Kaya pangalawang chapter game. Yung taon ay 2018, nasan ka? Nasa Denver, Colorado. Nakakaangat na sa lahat. Nasaan ako? Nasa tryouts. Sa freestyle nagkakalat. Mayaman daw sa dollar bills. Wow! Ibang klase kung ganun. Habang ako, wala. Wala na akong pera na ngayon. Sumali to ng US Army at nag-serve sa Germany. Balik EJ Florentino para sa kanyang family. Family feud! Anong sabi ng survey? Alright. Nag-survey ka. Balikan ko lang to. Ang ganda netong ano na to ha. Itong segment na to. Props. Why? Dahil ganito rin yung ginawa ni ano, di ba? Ni Romano laban kay EJ. Ay, kay EJ. Pero ito, ginawa ni GL with his own twist na ano, very ano naman siya, hindi so much harmful, hindi nakatutok dun sa pamilya. Kaya yung mukha kanina ni EJ, ba't tinitignan niya yan? Di ba ganun ginawa ni Romano? Wala lang, nakita ang gandang attention to detail nun. Nag-survey kami ng 100 tao. Sa tingin nyo, ano bang klaseng sundalo si EJ Florentino? Sniper? Sniper, pwede! Sniper! Survey says! Mali. Ay, next. How about medic? Medic. Good answer. Medic. Survey says. Okay, isa na lang. Pwede na kayo mag-steal. How about nag-aalaga ng mga asong K9? Nag-aalaga ng mga asong K9? Tignan natin. Survey says. Ting! Top answer. Palakpakan. Grabe, habang ibang sundalo namamatay o kaya amputated, si EJ nasa barracks nagfe-fetch at play dead. Kasuporta daw sa Germans, yun yung record ba? Malaman-laman ko, German Shepherd pala. Tapos pinagsusugod ka sa gera, ano yung basis nga? Huling sugat niya sa braso, anti-rabies pala. Tapos nagka-PTSD ka! PTSD! Talagang ginaguman. PTSD parang tangang sundalo din. Di ba ano yan? Aesthetic lang, papetics lang, well, walang hiya sa veterans, tong scammer peste, Master Pogi sa Dragon Balls yung power peke. Leche, simpleng angulo sa aso, kaso grabe ang effect. Sinamahan ko ng K9 para substance ma-detect. Kaya bomba i-deflect o gumawa ka ng excuse, pero paano maka-counter di mo nga na-defuse? Kaya yung taon ay 2022, nasan ka? Nag-comeback sa ahon na mismo yung karir, nasan ako? Lumalamon, MC of the Year. Bumalik yung power versus Abra, nagpaka-Terminator lang, pero yung power mahina, naka-generator lang. Talagang feeling main event, yung gigil niya sagad, pero yung best line ni Abra, GL na agad. Ouch! Yung chip shot para sa akin, naging priceless sa'yo. Yung pinangarap mong kalaban, yung pangarap ako. Ano? Oo, kinall out ko si Abra. Pero all in all, wala lang. Just to burn your soul kasi yung dream match mo, aking short-term goal.
Cause he couldn't raise the bar, he wasted his potential. Habang kita niyo improvements ko, exponential. Oh, di ka special, at yan ang plain truth. Di ka nag-bear fruit, at lumiit lamang yung power na parang na square root. Kasi on demand sa playoffs, on the job nag-day off, on the spot yung payoff, on the way but way off, off, simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Hanggang bumbilya, mapundi, at ganun dinali. Mistulang series lang at ito'y finale. Kasi bumaba pa galing Denver, kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Ah! Yo! Kaya knock! Hindi, gas-gas na yan. Gawin nating ding dong, who's there? Isa pa, ding dong, who's there? 70% off holiday gifts. Merry shopping Christmas! This is a millennial smell. Ito mahirap Sorry utangan. na, I don't know if that's a good way to describe it. I feel like hindi ako yung Mark. Ding dong Dantes, at ito ang Family Feud. Yo! Pati yung pag-call out sa kanya ni Abra, ginagawa niya pampaksa. Ikaw lang yung kilala kong tao na proud na kino-call out ng bakla. Tapos ano pa sinabi niya? PTSD. Parang tangang sundalo din. Gagawag mo akong salingin dahil pag nabwisit ako ngayong gabi, ipapasa ko yung PTSD sa magulang mo pagkatapos kitang patayin. Tuloy natin yung pag-andar. Di ko hahayaang maunsyame. Wala kang matatanggap na rebanse kahit subukang gumante. Hindi ako mag-a-adjust sa body clock mo. Maliwanag ngayon sa tate, kaya baliktad ka sa oras na to dahil araw ko ngayong gabi. Anumang teritoryong kailangan wasakin, walang pinipiling lugar. Umaas ng Diyos, kabilang ka lang sa mahihinang individual. Sigurado bagsak ako, meron kang bara sa aking pagiging militar dahil nakaharap mo na Captain America ay galing Infinity War. Kaya kung usapang ranking, dude, di sapat po yung technique rhetorical. Makukuha mo lang na rank up private room to general hospital. Unti-unting magiging delinkwente sa kalabang pa-inosente. Siguradong clear lang ang mensahe pag dinibdiban ka may kuryente. Hatid ko dito sa pasyente ay pinsalang bayolente, reverse emergency, paramedic magdadala sa'yo sa aksidente. Ano kayang gagawin itong Booksmart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasak ang imahe. Para ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante. Sa sobrang grabe ng atake, ginawa kong pananalbahe, pati si Enigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati. Change topic. Kalaban niya si Blacksmith, tinitira niya yung pagkatalo niya kay M-Side. Kalaban niya si Plaridel, tinitira niya yung pagkatalo niya kay Lipcram. Wow! Hanep, bro? Time traveler ka na pala porket nare-rebat mo yung past battles mo? Palakpakan! Pati veterano at alamat, nagawa niyang lituhin. Estilo niya na train of thoughts, tamang pang mind conditioning. Panay palusot sa nakaraan na laban, kaya nga swak na synonym ng train of thoughts kapag natalo, merong line of reasoning. Yan na ba yung meta yung gusto? Mas nakakatawa pa yan sa stilong komedya ko, Diyos ko. Kaya paano mo nasabi na yung letra mo puro tsaka rekta kung kailangan pang i-connecta sa dulo? Yan na ba yung rhyme professional? Yung style mong personal? Kino-connect mo lang yung point A to point B, ganyan ka one-dimensional? Ang pagkakaiba natin, wala akong fans na utu-utot inutil. Mga napapa-u dito kay GL, mga nakakulong sa loob ng Google. Dime! Natulugan yun ha, Google. Spelling ng Google with Google. Ayun yung mga napapa-o. Dito ay GL.
OOGL. Nakakulong sa Google. Yung mga letters na yun nasa gitna ng spelling ng Google. Abe. Ay! Kung san-san ko pa naririnig, putang ina, over, wala ka na bang ibang ma-offer? Train of thoughts mo, nagluluk na lang na parang roller coaster. Hindi nga kayang mag-jokes. Tapos yung delivery, sobrang malumanay. Karakteristik ng mga autistic, kaya lang mag-focus sa isang bagay. Kumbaga, upgraded lazy writing kung ibe-base sa observation. Tunog malakas lang sa madla dahil sa words association. Tamang collect lang siya ng fast gamit yung style niyang correlation. Sa kaka-connect the dots mo, ako yung nabuo mong constellation. Di ba galing ka na sa hinaharap? Para lahat i-reassure? At nagpunta rin sa nakaraan? Kaso labas ay premature? Dumaan na yung Hulyo, Agosto, Setyembre, naghahanap pa rin ng cure? Pues wala nang talab yung space at time pagkatapos na 3-month rule. Kaya pala bigay todo siya sa laban sa bawat pagkakataon. Kasi di na umaayon sa kanya yung umaandar na panahon. Ngayon napagtanto ko na kung ba't saang-saang timeline ka tumatalon-talon. Kasi hinahanap mo pa rin yung era kung saan ka magkakampyon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Kahit stop o pause mo yan, tuloy lang yan, parang padayon. Kung di mo magustuhan yung resulta sa pag-rewind mo sa kahapon, i-fast forward mo nang malaman mo na undercard ka na lang sa ahon. Kaya ang pinaka nakakalito, nakatanungan sa kanya, anong taon ka nga ba magkakampyon o magkakampyon ka nga ba talaga? Siya'y tinapos sa tamang oras, nirekta sa deadline. Ngayong di na umubra yung GL nyo ngayon. Sorry, GL. Yun, that's great. Better luck next time. Ay, man. Pareho ng round na yun. Alright, let's talk about GL's second round. Ito yung mga angles niya. Nag-rebut siya. Tapos chapter 2 na daw to. 2018 din 2022. These are the timelines na dinap niya. First line na gusto ko kay GL, sabi niya, talagang feeling main event yung gigil niya sagad. Pero yung best line ni Abra, GL na agad. Yung cheap shot para sa akin, naging priceless sa'yo. Yung pinapangarap mong kalaban, yung pangarap ay ako. Ayan. So, himayin natin to sa niya. Pero yung best line ni Abra, GL na agad. Alright? So, talagang feeling main event, yung gigil niya sagad muna yon. Talagang feeling main event, yung gigil niya sagad. Ayan niya. Si EJ daw, feeling main character. Kasi, at that time, earlier years ng Flip Top talaga, there was a time, whether you like it or not, na si Abra talaga, he became the face of Flip Top, di ba? Dahil siya yung unang-una naka-attain ng, that level of success, di ba? Yung mga kanta niya, at that time. So, si EJ naman, he was also, carrying yung, followings, no? Yung charisma niya doon sa battle rap mismo. So talagang pinagbabangga yun earlier years pa lang of Flip Top. Kung sino talaga yung main character, sino pinakabida. So here, sinasabi ni GL na talagang feeling main event, yung gigil niya sagad, feeling main character. Nga to si EJ Power daw. Tapos sabi niya, pero yung best line ni Abra, GL na agad, saying that lumakas yung linya because he is part of it. Nabanggit yung pangalan niya, kaya malakas yung linya. Okay? And also, doubling down na he is also saying that he is the best. Okay? Another plausible argument kung bakit siya yung pinakabida sa liga. Okay? So, inaagaw na naman ni GL yung, yung titulo. Hindi, ako pinakabida dito. Second line dito, sabi niya, yung cheap shot para sa akin. Cheap shot, ibig sabihin, mahina para sa akin. Cheap shot, mahinang kalaban daw para sa kanya si Abra. At saka, padaplis na atake para sa akin. Cheap shot, di ba? Yung padaplis na atake. So, yan yung dalawang meaning nun. Tapos niya, naging priceless sa'yo. Pinakamalakas na nakalaban daw ni EJ, siya yung tinitingala. Okay? So, yung pinakamalakas daw na kalaban ni EJ, si Abra, yet, siya yung gustong makalaban ni Abra, which frames na si EJ is not the main character of the story. Dahil, unfortunately, talo din naman si EJ doon sa battle nila ni Abra. Okay, second line na nagustuhan natin, sabi niya, kasi on demand sa playoffs, on the job the day off, on the spot yung payoff, on the way but way off, on off, simple ba yung twist pero sure to shocker na sa pagsimpleng pag-switch control yung power. So let's dissect this line. Okay.
on demand sa playoffs. Ibig sabihin ng people are clamoring for him to join the tournament kasi nga sa paningin ng mga tao, even I myself, yun na lang talagang kulang sa resume ni JL is maging isa boy champion. And also, again, doubling down sa pagiging main character niya sa kwento. Kasi very familiar tayo, di ba? May linya siya dito kanina about anime na naman. Si ba, Master Pogi nga lang daw si ano eh. Di ba? Si EJ Power, peke yung power. So, sino siya? Siya si Goku kasi totoo yung power niya. I guess nyo? So, first round pa lang, nakita na natin yung analogy na pinapresent ni JL about the story that he's telling and yung pinaka um parallel niya sa mga pagbubuo ng narrative ng kwento ng isang anime. Ginamit na naman niya yun dito, di ba? Yung subtle yun, yung sa Dragon Ball, sabi niya. Dito, uh, yun nga, doubling down na sa pagiging character, main character niya dito. So, very familiar tayo sa gantong storyline, di ba? Lalo sa mga anime before, di ba? Ghost Fighter, Flame of Eka, Slam Dunk, Hunter x Hunter. Palaging may tournament na sinasalihan yung bida. Kaya sabi niya, on demand sa playoffs. Dine-demand nila ako. Gusto nila akong makita sa playoffs or sa tournament dahil normal yan na kwento or normal yan na part ng istorya ng isang main character sumasali sa isang tournament. Katulad ng mga binanggit ko na anime. Batang 90s dyan, kaway-kaway. Tapos sabi niya, on the job, nag-day off. Yan. First meaning niya, yung work status ni EJ dahil currently, sundalo pa rin naman talaga si Jay pero hindi siya pumasok dahil nga battle siya. So, on the job, nag-day off. And second meaning niyan is, on the job, kasali sa tournament. This is, dahil hindi ka pumasok sa trabaho pagiging sundalo, this is your job ngayon, di ba? Sa battle MC. Kasali ka sa tournament, pero nag-day off, hindi ka naman ramdam. Kasali ka nga rito, pero hindi ka ramdam. Tapos sabi niya, on the spot yung payoff. Ito yung, pag mamalaki, selfie bars naman to ni GL sa kanya na, he never fails to deliver. Meaning, nakukuha natin agad yung rewards about pagsalang ni GL, which is yung masterful na material niya every battle, which satisfies the fans. Diba? Yung, uy, may laban si GL, ano kayong gagawin niya ngayon? On the spot yung payoff, nakukuha natin agad. Tapos sabi niya dito, on the way but way off. Ibig sabihin papuntang finals yung destination nila pareho ni EJ at saka siya. Pero si EJ daw, malayo siyang makarating doon with his skill set. Sabi niya, on the way, o papunta ka doon, but you're way off. Malayong makarating ka doon dahil nga sa yung skill set or pinapamalas. Tapos sabi niya, simple yung pagsuswitch. Yan, yung switching point tungkol sa strength ni JL, tapos yung mga weaknesses ni EJ. And syempre yung switch na kuryente. Yan. I love the strategical and psychological dance na ginagawa na nilang dalawa dito. If you look at it closely, they have the same angles and same lines. Di ba kanina pa, pareho silang nag-aagawan. Yung generator, yung brownout, yung, di ba, Sorihenyo and all that. This is absolute chess match. Ang ganda nung basa nila sa mga tendencies ng isa't isa. Kaya hindi lang basta nag-uunahan sa matatapakan, nag-aagawan din sila ng mga bases na mako-cover ng isa't isa. Parang I don't know if you're familiar, alam yung Squid Game, di ba? Sa Squid Game, there's this glass bridge na challenge, if you're familiar with that. Di ba doon, they have to cross from one spot to the other? Pero they don't know which tiles nung glass bridge yung stable at yung alin yung mababasag. So, pag nakatapak ka sa thin glass, hulog ka. So, you can imagine that here. Pero ang pinakaiba dito, they're racing. Hindi lang nila kailangan makatawid doon using that glass bridge na sinong makakatapak sa hindi or sa stable. Here, they are racing. So if you're in that position, what do? Diba? You have to outsmart the other. Dapat mas mabilis kang makatawid on the other side. That's what they're doing here. Talagang nag-aagawan sila. Kaya itong battle nito, very close to me. It's not only about kagandahan ng sulat, dahil pareho maganda, there's also yung element na sinong unang magkakamali. Dahil parehong technical at parehong na-achieve yung kanilang objective. Makita mong ang pinakamagandang proof nito, makita mo nag-uunahan silang protektahan yung sarili nila from the angle or uunahan nilang gamitin yung angle na yun as a bullet laban sa kalaban. Diba? Kanina pa sila nabanggitan ni Joel yan, meron ka rin linyang ganyan, kagaya ng brownout, diba? Rotating brownout kay EJ Power. Si JL naman, switch on off naman yung idea niya. Parehong
thought pero magkaiba yung ginawa lang execution or application sa kanilang sulat. Third line na nagustuhan ko dito kay JL, sabi niya, kasi bumaba pa galing Denver, kaso ako ang hukay. Now you're in Hellboy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti ng wala ng buhay itong Coloradong ulit. Kasi kasi bumaba pa galing Denver, kaso ako ang hukay. Now you're in Hellboy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti at ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Okay, wala ng buhay, wala ng kulay. So, si Hellboy, kung hindi niyo siya kilala, is a comic book character ng Hellboy comic series. Putol yung sungay niya, ng character niya yun, kasi hindi niya pa pwedeng hayaang mag-grow. Dahil pag nag-grow yun, magiging completely taken siya ng kanyang devilish nature. So, first line and last line, ginawa din to kanina ni EJ. Ngayon, nakita mo si GL naman yung gumawa. Di ba yung kay EJ, rising star, tas sa side lang pala yung pinaka-peak ng career mo. Di ba yung irony nun? Correlation tsaka irony. Ito naman, ginawa niya, Denver, tapos kinonect niya sa last line na Denver, Colorado. Bumaba pa galing Denver, tapos Colorado, Denver, Colorado. Yung first at saka yung Coloradong, alam niyo na yun, walang kulay. Colored, 'di ba? Colored tsaka Colorado ang lugar. Grabe. Napakaganda na itong battle na 'to. And another thing mapapansin niyo, walang sinasayang na segment si GL sa rounds niya. Kasi yung Family Feuds na segment niya kanina, 'di ba? Parang hindi naman naligaw, pero parang bitin siya. Kung yun lang yung pinaka-context niya na, okay, gagawin ko nga yung ginawa sa'yo ni Romano, pero mas artistic yun sa akin at saka walang madadamay, ikaw lang. 'Di ba yung Family Feud? Tapos nawala na lang, hindi na natin alam, okay, bakit gano'n? Parang bitin siya, hindi natin alam ba't napunta do'n, pero nahanapan pa din niya ng paraan paano maging relevant sa dulo, 'di ba? Tinapos niya, "This is Family Feud, Dingdong Dantes Family Feud." So, galing walang sinasayang, walang tapon sa bawat sulat ni JL, making sure na tight, sobrang tight ng kanyang material. Sakto naman ni EJ, pag-usapan natin sabi dito. Ito yung mga angles na nagustuhan ko. The battles, ranking, selfie bars, GL's lost playstyle, tsaka line marking. Okay, first line na nagustuhan ko, sabi niya, pati veterano't alamat nagawa niyang lituhin, estilo niya na train of thoughts, tamang pang mind conditioning, panay palusot sa nakaraang laban, kaya nga swak na synonym ng train of thoughts kapag natalo, merong line of reasoning. Yung line of reasoning, ibig sabihin yan, excuse. Okay? Yung line of reasoning kasi, it's a logical sequence of claims and evidence that supports one's argument. Okay? So, ito yung mga, ito yung mga pagpe-present mo ng ebidensya kung bakit yung kiniklaim mo ay totoo. Yan yun. Line of reasoning. So, kine-question na dito ni EJ yung plausible argument ng palaging context ng presentation ni GL. This is more than technical lines. This is a psychological argument na yung ginagawa dito ni ni EJ Power, dahil makikita mo wala nang antandro dito, pero yung punto na, argumento na yung nilalapag niya. Hindi na lang basta, "Oy, ang ganda ng antandro, ang ganda ng double meaning, ang ganda." Hindi na. Ito wala na, isang diretso, pero yung punto, yung thought, yung context, yung argument ng buong linya is ang bigat na, mabigat na. Kaya dinidiscredit niya na yung style dito ni GL. Pati Berrang alamat nagawa niyang lituhin, estilo niyang train of thoughts, tamang pang mind condition. Hindi parang sabi niya tama, ito yung pinaka punto daw ni GL sa train of thoughts, ni na mind conditioning niya yung mga tao. So, ayan, gusto ko yan. Ang gandang punto niyan na argument for this. Second line na nagustuhan ko para galing kay EJ Power, sa niya, kumbaga upgraded lazy writing, he's doubling down on the first claim, yung mind conditioning. Second line sa niya, kumbaga upgraded lazy writing, kung ibe-base sa observation, tunog malakas lang sa madla dahil sa words association. Tamang collect lang siya ng facts gamit yung style niyang correlation, kaka-connect the dots mo, ako yung nabuo mong constellation. So dito niya nalagyan ng mga technical elements. So here, EJ is doubling sa pag-attack. He's doubling down sa pag-atake niya sa integrity ng train of thoughts na style ni GL. We can see na he is dissecting GL's writing structure, format, in a very detailed and technical way. Pati yung thought, kino-question niya na on that style. Kung si GL kanina, he is exposing EJ's character.
The and overall style, yung ano nga daw, approach na ginawa ni EJ, yung picking the low-hanging fruits, benta mo. Si EJ naman, detail-oriented naman yung approach niya. Hindi yung pagkatao, hindi yung playstyle ni GL mismo, but yung paano, yung psychology nung kanyang ano, nung pagsusulat niya at saka yung mga linya niya. Napaka ano na ito, technical na ano to, presentation, parang dalawang magaling na abogado, 'di ba, na nagpe-present ng mga kaso nila or mga ano nila, ng mga argument nila sa korte. Kumbaga sa basketball ano to, si GL parang yung ano, yung idea niya, "Sige tulak mo lang dun, tulak mo dun, walang tira yan sa labas." Gano'n lang, 'di ba? Si EJ naman binibilang niya yung dami ng dribble ng kalaban bago tumira, parang si Kobe, 'di ba? Ang tawag dun advanced analytics. Advanced statistical analysis and predictive models to uncover patterns and insights. Yun yung pinaka sa psychology, yun po ang tawag namin diyan. Yun yung pinaka ah, gist nung ginagawa dito ni EJ, 'no, ano, sa pag-e-expose niya or pagda-dissect niya ng pen game, hindi lang ng pen game, pero yung buong format o ng insights ni ano, GL. So, ako yung nabuo mong constellation, meaning, eto, man versus heavenly body. Okay, man versus heavenly body, ganun daw yung pagitan nila. Constellation kasi is something about heavenly bodies, diba? This is discovered by the ancient Sumerians. So, yung observation na word, connected pa rin siya sa constellation dahil yung mga mga ancient people at that time, the only way that they monitor or study yung mga heavenly bodies is through observation. So, solid, 'di ba? Solid. So, I really like this round tsaka mga linya na nakikita ko dito kay Enjoy because it touches the psychology in me. For those who do not know, yeah, that's what I am. Okay, so third line na nagustuhan natin kay EJ, sabi niya, hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Kita mo, kontrolado na naman. Yung ginamit niya kanina, mind conditioning, so he's doubling down naman dito sa thought na kontrolado. Kontrolado mo yung alon. Pero in this time naman, hindi na tao yung pinapatungkulan ni EJ na kinokontrol ni GL, but yung sitwasyon. Sabi niya, hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon, yung sitwasyon. Kahit stop at pause mo yan, tuloy lang yan, parang padayon. I don't know what padayon means. Kung di mo magustuhan yung resulta sa pag-rewind mo sa kahapon, i-fast forward mo nang malaman mong undercard ka na lang sa ahon. So, imagine, yung irony and the correlation ng word na ano, undercard at saka ahon. Ahon nga, ibig sabihin paangat, tas undercard pa baba, 'di ba? So undercard ka lang sa ahon, parang yung sayad at saka yung rising star tas sayad. Gano'n na naman yung ginamit niya dito na style of writing. Sabi niya, hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Nabanggit ko na yung kanina. And yung reference na nagustuhan ko dito ay kasi yung hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Ano yan? Adam Sandler movie yan. If you do not get the reference, Adam Sandler movie yan. Ang title niyan, Click. Ano sa movie na yun, he was given a magical remote na kontrolin yung time or yung sitwasyon. Tapos sabi niya, tuloy lang yan, parang padayon. Again, hindi ko alam kung what it means. Siguro movie yan or what not. Pero kasi yun yung nakikita kong reference na ginagawa dito ni EJ sa schema na to. Tapos sabi niya, kung di mo magustuhan yung resulta, sa pag-rewind mo sa kahapon, rewind, di ba? Marian and Ding Dong movie naman yan, about time din. Right? So una, yung remote, click. Pangalawan, rewind movie ni Marian Ding Dong. Tapos i-fast forward mo nang malaman mong undercut ka lang sa yung fast forward po, ano yan, documentary naman yan, 2021, about time din yan. So, di ba? Yung schema na yan, natutulugan talaga ng mga tao. Ang ganda ng mga reference niya. You can really see yung naging psychological prep at saka read ng bawat isa. Pero nakikita ko na itong second round ni EJ is mas heavy on the psychological aspect. Okay. At saka yun, di ba yung Google, ang ganda nun. Alright, so this round, EJ, he continues his approach using yung old concepts, lines, angles ni GL. Most of it yung train of thoughts at saka time travel naman, di ba? Yung pinaikutan niya si GL naman, um, kanyang ginagawa dito is mas balanced na yung atake niya. Segmented talaga yung niya, yung rounds niya. May props na siya, tapos uh, uh, good balance of creativity, technical showcase, and yung entertainment. Diba? May kita na natin to. So, dito sa round na to ni Jel. So,
who has this? Where do I go? Will I stick to saying na GL ito? Honestly, after viewing it, ito, sa post, I would have to go, or I would have to say na tabla itong second round na ito. Maraming, mas balanse at mas maraming elemento na naging successful si GL dahil 'di ba may entertainment siya, may props na siya, may segmentation na talaga at may story may mukha na yung storya na binubuo niya and kumpleto rin naman siya ng bar, syempre technicalities. No, that but in terms of sino ba yung mas convincing, okay? Mas convincing in terms of psychological at saka deductive, hindi, analogical argument. Sino mas compelling in terms of analogical and psychological argument? You have to give it to EJ Power. Right? Kasi mas convincing yung mga punto na sinasabi niya eh. Right? Compared dun sa punto na sinasabi ni GL. Halimbawa yung nagpe-fetch at play dead. Fetch at play dead. Ano nga daw, taga-alaga ng K9 na aso. We do not have enough evidence kung totoo nga yan. Kasi what we all know is medic talaga. Totoo naman, medic talaga si EJ. Right? So, in terms of proof dun sa argument na yon, medyo mas lamang si EJ. Right? Pagdating sa argument. So, mga punto, reference niya, tsaka gaano ka-solid yung truth or yung substance ng facts na pine-present niya. Kaso, mas entertaining and mas balanse, mas kumpleto yung sulat o yung material naman dito ni GL. So, kung sa live, binigay kita kay GL, I would have to go tabla this time. Tabla itong second round. Okay, bago tayo magpatuloy, shoutouts kay Fernan Odang, brother. Hey, thanks so much for following mo on Instagram. Grabe. Guys, if you are into art, follow niyan si Fernan. Grabe, ang gaganda ng mga art niya. Amazing. Drakey 4D, Dandy Matias, Kristin Ann Valdetsky, Timothy Himano. Old Coffee Shop, brother, yung request mo na Blacksmith Apex, pinag-aaralan pa natin kasi marami tayong mga nakahilera. But we will get to that. Promise yan. Si Echo Roque, Kid Eluwat, Rafa, Nel Kalimag, yung request mo naman na Ghost Freak, and nung parang yata yun 1 minutes, natin yan, kasunod na yan in the coming days. So, watch out. Jopet Melancho, Rocky Hermea, Cedric Hermano, John Paul Rosima, Camille Delphine, Giovanni Monton, Welray Labagala, Kenty Mashmilo, Vincent Mizal, Seraph Rex, okay rin. Kesilin Realce, Sean Justin, Jem Domingo, Rico Javier, brother, Australia. Love you guys there. And G Nash. All right. So let's go on third round. Nagribat pa about sa Abra. Talagang napakabobo. Kung ako yung kinall out, ikaw napasubo. Yo! Huling chapter game! Yung taon ay 2023. Nasan siya? Bumatil yan sa California o international scene at nag-Spanish yan sa verse niya at ito aking napansin. Di yan fluent sa Spanish pero may Espanyol sa kanyang sulat. Di yan fluent sa Bisaya pero nag-Bisaya doon sa gubat, di ba? So MC Spano, may translator, interpreter? Well, either or. Kasi meaning lang, meron kang editor. Tama? Tama, kaya anong territorial expansion? Yun ba yung gusto? May translator kang kasama kung saan mang mundo. Para kumonekta lang sa audience, may ghostwriter, Diyos ko. Walang language barrier kasi tumatagos yung multo. Kaya yung taon ay 2024, nasan ka? Sa isa buhay na lumaban. Para raw may pantapat sa matira mayaman. Matira mayaman, yung may nag-back out at binaliktad na boto, yun na ba yung todo? O di mo lang makita, pantapat sa matira mayaman, kaya pala mahina. Di ba? Ganyan umanggulo, mga bagong tactic. Di yung si Poison Babaero, si Romano Addict. Si Poison Babaero, si Romano Addict, gas-gas na nga sa current, pero di ma-dismiss.
He can generate the buzz kasi puro chismis. Yes, please! For the typical Pinoy, kaya di natuto, mga issues ginatasan, pamilya Yulo. O malakas ka lang sa typical shit. Pero malakas ka lang sa typical shit, pero minimal yung lyrical wits, predictable sa fictional at physical skit. Ako, sumisilip sa slit, statistical at tactical beast. Bawat letra nakaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical spit. Laging biblical at mythical, so critical hit. Kaya kung charisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag niyong idaan sa present, sabayan niyo sulat ko. Kasi kahit imported pa to, do you think I care? Well, kung libre pamasahe, do you think that's fair? Pamasahe, fair. Well, babay na yan. Farewell, babay na yan. O welfare, kapakanan, basta tatambangan, nakafocus na ako. Nag-i-explain na ako ng bars, tunog motos na ako. Pero lahat yan ay konektado sa... Tingnan niyo sa baba si tingnan niyo sa baba si Vitrum tuwan-tuwa. Kanina pa yung second round pa lang. Pansin niyo yung reaction ni Vitrum. Palagi. Nakakatuwa. Ayo, ako'y nai-excite. Denver, California, basta connecting flights. O fight or flight. Yung response ay primal. Nakatadhanang mamatay. Yung size ay vital. Sa Sebis, walang survival. Kung ikaw final destination, ako destination finals. Kasi sa tournament lang di bano nitong dating Baylang habang ako nagseryoso since fucking day one. Kaya yung konsepto ko, yung timeline, yung summary ng evolution, because I age like fine wine, yung summary mo execution. Kasi nag-capitalize pa lamang to. Ngayon pa lang nag-uppercase. Lumabas pa lang sa atmosphere, ako na'y nasa outer space. Kalawakan, sinasakop, ikaw bumubuo ng bars. Well, influensya ko'y umaabot sa mga susunod na stars. Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? Kaya kita diferensya. Kaya kita diferensya. Sa akin higher yung stakes, and I know what it takes. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistakes. At sakto repin mo Olympus. So Olympian ka ba par? Well, nakatadhana na nga yatang di mo maabot yung bar. GL bit at slack, o you'll need some more space. Tung EJ o Vienna uuwi kang 4th place. Kasi langit lupa yung halitan, kasi langit lupa yung pagitan. Well, aasin tato, lumindol man sa alitan, din na dadamin ba to? Sige, tadyakan mo yung sahig, umaatem pa to, buong daigdig, mayayanig, kaso umaasin ako. Kaya ito na yung epilogue, yung taon ay 2025, nasan siya? Balik Denver, nasa sala, isa buhay finals nakasalang. Sa TV nanonood habang baby natutulog, namamangga kung paano ko si Vitrum dinudurog. Yeah! Vitrum nasa baba. Well, I just want to point this out, no? Ito pa yung isa sa mga napansin kong bagong ginagamit na concept ni GL, no? Parang napansin ko to simula nung pinoint out ni Rico Javier ba? Oo, o ni G Nash, o mga kapatid natin dyan. Someone from you guys sa comment section. Diba ginawa niya to ay JD? Right? Yung akala natin na hulaan niya. Pero talagang nakaprep yun. Right? Katulad nito, hindi naman niya alam kung sino talagang mananalo dahil during the event, naunang battle yung Slack 1 Vitrum bago to Second to the main event ito itong battle ni GL tsaka EJ Power. So yung sulat niya na naka-prep yan, naka-fill in the blanks na lang yun kung sino yung mananalo, ilalagay na lang yan. Ang ganda, ang galing lang ng concept na yan, at least for me. Kaya time doesn't matter. Kasi ako ang highest, wala yung greatest of all time kasi ako ay timeless. Time. Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit sa akin to, sukdulan. Paano nung niyanig ko yung buong daigdig? Yung late na puruhan.
Nagpunta ako sa lugar nila. Kala ko nasa Area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO puta, mga bubungan lang pala sa Leyte. Kaya bilib ako sa lahi mo. At hapa nga Pilipino. Isipin nyo, para lang makapasok sa school, sumasakay pa yan ng ipo-ipo. Kaya pala nagtatawag ka ng old gods kasi lagi kayong binabagyo. Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang, ngayon paputok na bulkang mayon. Yo! Round 1, binanggit ko power at current kung inyong susumahin. Round 2, train of thought sa time travel. Ano, connect na natin? Mga ulul! Kung tatanggalin ko yung laro sa salita at saka mga konsepto mong alanganin, tingin mo uubra... putang ina mo. Tanggalin natin yung laro sa salita at mga konsepto mong alanganin. Kung di nila sasakyan dun yung delusion mo, tingin mo uubra ka sa akin, Diyos ko, patawarin. Itago mo na lang yung mga bara mong dekalidad. Kasi di rin uubra yung konsepto mo pag sinampal-sampal kita ng realidad. Kasi may tanong lang ako sa mga tao. Gusto ko honest kayo. Kung aktibo ba si Balakid ngayon, tatangkilikin nyo tong hayop na to? Tama naman si Lanceta. Paratang niya ay totoo. Ang masakit na akulong si Balakid sa katawan ng bubong to. Nawala lang si Alin yung estilo niya, inabuso mo ng gamitin. Mula sa forma, salamin, pagiging bonjing, patiritin. Dinudumihan mo lang yung taong nag-angat ng lyricism. Kung si Balakid yung pader, etong si GL vandalism. Tapos na akong sabayan ka sa estilo kung saan ka tinuturing na pantas. Partida di pa kita ginamitan ng estilo kung saan ako marahas. Kaya wag mo akong yayabangan na sa lyricismo ikaw yung nagpalakas. Kasi paano mo iaangat yung isang bagay na matagal nang nasa taas? Sa lahat ng nasa batch nyo, ikaw yung may pinakamaapal na mukha. Kasi sinusumbat mo yung mga bagay na hindi mo naman ginawa. Isang mensahe lang, isang mensahe para sa mga fans mong basura. Bago kayo maniwala sa kiniklaim ng hayop na to, mag-fact check ka muna. Kasi siya daw yung naghari sa mga nakaraang taon sa Flip Top. Pinagsasasabi nito. Quarantine kay M-Site at J-Block, 2022 kay Pistolero. 2023 kay Invictus, sunod-sunod panalo niya sa duelo. 2024 na nga lang pwede mong pagharian, ako pa nakainkwentro. Mga nagawa ng nakuna, niyuyurakan mo ng pasikreto. Niwala ka pa sa alingkingan ng mga inaangkin mong kwento. Niwala kang inambag na hollow block sa tinatapakan mong imperyo. Isa ka lang batang libang na nanonood sa mga naghahalo ng simento. Kahit hindi ako i-main event, yung Diyos ko kumukubra. Samantalang pilit nang tinututok sa'yo yung spotlight, hindi ka pa rin umuubra. Niwala ka pang ang buto para tumayo. Tapos instant sikat, hindi ka bunga nitong kultura. Isa ka lang industry plant. Wala ang karapatang magtawag ng Diyos. Isa ka lang sa palpak niyang creation na pinasok patungo sa matrix hanggang maging parte ng simulation. Ngayon mga gods ay minimension, pati yung sky ay kine-question. Ngayon may power na yung nag-step in, ito'y divine intervention. Kaya pala mapaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation. Hindi maabot, hinahangad, di sumasapat yung motivation. Pangalan mo na mismo yung sagot sa mga palpak mong calculation. Hanggang GL ka na lang, di ka naaabot ng congratulations. Kaya pagdating sa ahon, balik sa gitna ng poster yung punyeta mong pangalan. Ngayon, alam nyo na sinong mas asintado na marksman. Dahil para makuha yung tinatarget, isang shot lang kailangan. Ganyan magkampiyon sa isa buhay sa unang beses na pagsala. Alright, let's talk about the third round. Okay, this is the epilogue na nung kwento nila pareho. Third round ni GL, these are the angles na ginamit niya.
rebuttal, last chapter, 2023, 2024, and 2025. These are the lines na nagustuhan ko sa third round ni GL. Sabi niya, oo, malakas ka lang sa typical shit, pero minimal yung lyrical wits. Predictable sa fictional at physical skit. Ako sumisilip sa slits, statistical at tactical beast. Bawat letra na nakaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical spit. Laging biblical at mythical, so critical hit, man. That's uh, the multisyllabic rhyme scheme in here is top notch talaga. Isa-isa natin sa inyo, oo, malakas ka lang sa typical shit. Ibig sabihin, punto niya dito is that si EJ daw is trivial lang yung mga ano niya, yung kanyang material, trivial, magaling siya sa mga trivial lang and benta moves kung tawagin nila. Yun yung sinasabi niya, typical lang yan. Nothing really special si EJ. Sabi niya, pero minimal yung lyrical wits. O, okay, mababaw yung technical ability ni EJ. Yung punto niya. Pero I don't think that is a good assessment. Lalo after this, all 3 rounds na pinakita ni EJ Power, I don't think that's mababaw technical ability. Sabi niya, predictable sa fictional at physical skit. Ayan, predictable. Predictable daw yung approach na ginagawa ni EJ sa kanyang mga battle at sa mga anggulo niya. Pero in here, again, I don't think that's a good assessment. Ako sumisilip sa slit. Okay, ano ba yung slit? Slit is yung ano, di ba? Yung mga tiny spaces between woods. Halimbawa, yung dingding nyo is like mga kahoy. Yan, mga ganyan. Ayan, yan yung slit, yung nasa pagitan. Yung maliit na, ano na yun, butas. That's a slit. So, punto niya dito is that ganun ka-intricate yung approach niya sa pagbabattle. Ganun ka, ano, sophisticated yung kanyang approach at paano niya dinadissect yung mga bagay. Statistical at tactical beast. Yun yung ano, statistical is yung winning percentage na meron si GL, 'di ba? Pag sumasalang talaga siya, lagi siyang upper hand. Okay? Mataas yung kanyang winning percentage para siyang si Tim Duncan. Yung tactical beast is yung methods of implementation niya sa game is halimaw. Yan, which is yung kanina nga sumisilip sa slit, which is sophistication and intricacy. Ganun daw yung tactical na pinapamalas ni GL sa bawat laban niya. Tapos sabi niya, bawat syllable ay clinical at bawat syllable ay clinical, may rhythmical split. Yan yung ginawa niya dito. Pinakita niya sa atin, diba yung multi-syllabic na rhyme scheme. Ang ganda, di ba? Para kala mo si Luning sumulat eh. Napakaganda nung ano yung mga rhymes na dito at syllables niya. Laging biblical at mythical, so critical hit. Yan naman yung common thread na mga ginagamit na reference or punchline ni GL, di ba? Yung mythical, yung mga Greek mythology, di ba? Tsaka yung biblical. Na uma-ascend ako, sabi niya kanina, di ba? So, mga ano yan. Biblical stuff naman yan. So, dito, inano niya, sa linya na to, dinisect niya yung sarili niya, pinakita niya paano siya gumawa ng isang material. Ito yung sum of it nung kanyang creative format. Number 2 na linya na gustuhan natin, sabi niya, kaya kita diferensya sa akin, higher yung stakes and I know what it takes. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistake. Kaya, yan, sabi niya, kaya kita diferensya sa akin, higher yung stakes and I know what it takes. So, yun daw yung pinaka-obvious na difference between these two claiming to be bida. Yung kay GL, mas mabigat yung nakataya dahil he claims to be the torchbearer ng advancement ng lyricism or lyricismo ng battle rap. And kaya daw niyang panindigan yon. So, yan yung claim niya. Kaya siya yung totoong main character, yung bida dun sa kwento. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistakes. Si EJ daw pwedeng matalo kasi wala naman masyadong inaasahan sa kanya. And pag double down doon sa kanyang line ng first round about EJ, that he has the potential to be great lyricist. He has the potential but he hasn't meet that expectation, that potential yet. Samantalang si GL daw, he is the last warrior of the tribe ng mga lyricists, kaya hindi siya pwedeng matalo. Alright? So, yun yung nire-represent niya. Siya yung muka ng lyricismo ngayon. And also, a good closing remarks to. Magandang closing remark ito to his argument bakit siya yung main character or bida dito sa kwento to. Again, that's the entire story na itong battle na ito. Sino ba talagang main character, pinaka-bida sa liga?
or sa tournament to. Third line na nagustuhan ko sa kanya, kaya time doesn't matter kasi ako ang highness. Wala yung greatest of all time kasi ako ay timeless time. So, yung ako ay highness, connected yan sa nag-a-ascend ako. Tapos, yung time, di ba, sa ako ay timeless, then time, he calls for the time. So, but he's saying this, he's above time. Basically, he is claiming to be, a godlike figure. Kasi yung greatest of all time still is within the boundaries of time. Di ba yung greatest of all time? Naglalaro ka pa rin doon sa time. Siya, timeless. He is above time. Though almost the same on individual meaning, pag kinuha niyo yung meaning nun individually, almost the same. Pero looking at the context, syempre kung natin yung context na binigay dito ni GL, it is him being a godlike figure in the battle rap world. So, yung conclusion na binigay ni GL sa atin here is about sa kanyang storya na pinepresent is parang siya, si One Punch Man, si Saitama. Yung main character is also someone who possesses a godlike strength in his world. So yun yung dito ni GL na he is like that. Nagsimula siyang kamote, mahina, nagkakalat sa freestyle, di ba? Walang pera na ngayon. And then, ngayon, he is like a godlike a figure. And to me, this right here, this is the line para sa akin talaga nung pinanood ko to ng live that makes the mark why I've decided during sa live na GL ito dahil na-counter niya yung malakas na linya or closer ni EJ dun sa first round. So parang para sa akin, na-diffuse niya rin yung first round ni EJ just because of this line. Para sa akin during that live. Okay, dito naman tayo kay EJ. These are the lines and angles na ginamit niya third round. Yeah. Rebuttal, Leyte, Balakid, championship runs, at saka personals. Ito na, sabi niya, first line. Pero sabi niya dito, pero gumaganda na yung panahon. Maaabangon na kayo ngayon. Joke lang yun, paputok na bulkang ngayon. Bakit nagustuhan ko? Ang dami niyang magagandang linya, di ba? Yung naghahalo ng semento, yung vandalism, ang dami. Pero ba't ito yung napili ko? Kasi to me, at that time, or even now, I still am not sure whether or not written to or freestyle. Tunog freestyle siya sa akin. And for you to come up with this kind of artistry or level ng quality rather, level of quality ng linya sa isang rebuttal, this is really a good line. Okay, dahil ang dami yung tinamaan dito, yung dark humor niya, yung rebuttal, yung construction, yung siksik, and higit dito yung mockery, 'di ba kay EJ, kay GL, 'di ba yung joke lang yan. So napagsama-sama niya yung lahat in a very short span of time sa isang rebuttal and walang tapon, 'di ba? Tunog na nga tunog written na nga siya. So this line right here shows yung pinagkaiba nitong dalawang main character na ito. Okay, dito sa bida. Isang raw talented, 'di ba, na rapper talaga at isa namang student of the game. Alright, yung lumakas dahil sa training, sa pag-aaral, which is si Naruto. Meron ding talagang pinanganak na ng malakas na agad, which is si Sasuke. Which, yun yung nakikita kong dito, pinaka-analogy. If I'm going to use yung um, metaphor na ginamit ni GL sa kanyang first round, yung Naruto lines na yun. Para sa akin, parang si EJ yung yung Sasuke. Si naman, si GL naman yung Naruto, right? Sa akin lang 'yan. You guys can come up with something else. Kasi gano'n yung mga linyahan niya, Simula siyang kamote ta's biglang siya na yung pinakamalakas. Si EJ, ever since malakas na daw talaga. And yan mismo galing kay kay GL yan na idol niya si EJ because of that. Number 2 na nagustuhan kong linya kay EJ Power, sabi niya, "Wala kang karapatang magtawag ng Diyos, isa ka lang sa palpak niyang creation na pinasok patungo sa Matrix hanggang naging parte ng simulation. Ngayon, mga gods ay mini-mention, pati yung sky ay kine-question. Ngayon, may power na yung nag-step in. Ito'y divine intervention." See, the thought of this line is almost like the timeless na line ni GL. Almost. Ito yung sinasabi ko kanina pa na they are attacking the same angles, iba lang yung implication tsaka application. They're attacking the same concepts. They're almost saying the same punchlines ng magkaiba. Almost like timeless na niya, ito yung divine intervention. Kasi doon sa timeless, ang pinakapunto nun is I'm God. Yun yung Antandra na kiniklaim ni GL. Dito naman, dinirekta na ni EJ na
ito yung divine intervention, may power na yung nag-step in. Ako, hindi niya na, wala na antanda, direkta na ako mismo. Sinasabi ko that I am a godlike figure. So, sabi niya, wala kang karapatang magtawag ng Diyos, isa ka lang sa palpak ng creation. Walang karapatan magtawag ng malakas or old gods daw si GL kasi nga, tinatalo lang siya ng mahihina according to GL. So, ano karapatan mo magtawag ng malakas yung mga mahihina nga, kinakaya-kaya ka. Isa ka lang sa palpak ng creation, pilit or hindi kumpleto yung sangkap ni GL para masabing malakas or main character. Ayan, ito yung mga, ano niya, pinasok patungo sa Matrix hanggang maging parte ng simulation. Punto niya dito, hinahype lang daw ng Liga si GL as their new star or as the main character or bida of this kwento or ng Liga. Which is normal naman talaga yan sa mga organization like UFC, di ba? Kapag nakita nila yung potential ng isang athlete, yun yung focus of marketing. Tinatawag yan na face of the league. So, pero dito, ang pinapresent dito ni EJ is that pilit. Alright? Hinahype lang. Hindi talaga natural na malakas. Hindi niya deserve yung position niya. Rather, ano lang siya, meron lang mechanism behind them, which is the Liga itself. Sabi niya, sinasabi dito ni EJ, it's not because of his, it's not because of EJL's skill set or abilities, kundi dahil siya ay investment mismo, okay, ng Liga. Kaya nga, industry plan, yun ang ibig sabihin nun. Ikaw ay galing mismo dun sa organization at tinanim ka doon, ikaw ay investment nila. So, syempre, sinong nila, popondohan nila, push forward, syempre yung investment nila. Ngayon, sabi niya, ngayon may power na yung nag-step in, ito yung divine intervention. Ayan, si EJ din claiming na God-like figure din siya. Totoong mga magaling at malakas na yung nakialam. Yun yung second, entendre meaning niya to. Totoong magaling at malakas na yung nakialam. Kasi nga, sabi niya kanina, hindi naman talaga malakas yan. Investment lang yan. Industry plant na yan. Pilit. Hinahype lang yan. Ito, totoong magaling at malakas yung nakialam dahil since day one, nakita nyo na malakas na nga daw din siya. Which is, clap back dun sa sinasabi din ni GL na ako nagseryoso since day one. Magkaiba kasi yung nagseryoso at saka magaling. Pwede kang nagseryoso tapos hindi ka masyadong malakas pero pwedeng iba rin yung sa malakas ka na agad since day one. Kahit hindi ka seryoso, malakas ka na agad. Parang si Sak malakas talaga. May mga punto lang talaga na hindi nagseseryoso sa Sak. Pero hindi ibig sabihin hindi siya malakas. So yun yung pinakaiba ng argument na yun. Divine intervention means interference o yung pakikialam ng Lord sa human affairs. Like yung miracle, 'di ba? Pag nag-interfere na ang God, ano 'yun? Ang Lord. Rather, ano 'yan? Divine intervention. Katulad ng mga milagro, 'di ba? Miracle. 'Yan. That's a good example for that. So, third line, sabi niya, kaya pala mapaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation, hindi maabot, hinahangad, hindi sumasapat yung motivation, pangalan mo na mismo yung sagot sa mga palpak mong calculation hanggang GL ka na lang, hindi ka aabot sa congratulations. Yan. So, kaya pala mapaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation. Punto dito ni GL, punto dito ni EJ, alam mismo ni GL sa sarili niya that he is not who he claims to be. Okay, kini-question ni EJ yung morality ni GL dito kasi kumbaga ang punto is kung alam mo naman yung totoo, bakit niloloko mo yung mga tao? 'Di ba kanina pa niya sinasabi yun na ginagamit mo lang yung nilay down or iniwan ni Balakid na na material o piyesa para sa mga tao. Hindi maaabot, hinahangad, hindi sumasapat ang iyong motivation kasi nga dumilang daw siya sa pader na in-establish ni Balakid or ng mga nauna. Good luck kasi simula lang, 'di ba? Good luck ka na lang, hindi ka naabot sa congratulation. Good luck kasi simula mo lang naman sinasabi yun bago yung tournament ba, good luck or anything. Sa beginning talaga binibigay yung good luck. Yung congratulations naman kapag may na-attain ka na tapos na or meron ka ng na reward talaga na nakuha. So, hanggang GL ka lang, hindi ka naabot sa congratulations. Closing remarks naman niya dito is yung pagiging kulang talaga ni GL to be the main character or the bida on this one. So, ang judging ko nito nung live is I gave this rank kay GL. Okay, for obvious reasons. Alam niyo naman, for obvious reasons. Now, after watching this video, sige, conclusion. Just to let you know, during yung live event, man, judges took like 10 to 15 minutes deliberation before coming up with their decisions. It took 10 to 15 minutes. Sobrang tagal bago nila ibigay yung decision nila on this one. So, makikita mo talaga na this one's really a tough call. Not only for the viewers, lalong-lalo na sa mga judges. So, I think only question in here is sinong mas convincing sa parehong kiniklaim nila.
Sino sa palagay mo? Kasi it could go either way. It could go either way talaga. Tanggalin mo yung obvious reason na nag nag-stumble si EJ. It could go either way. So, palagay para sa akin ang naging battleground nito is yung second round. At yung third round, I would say kay JL pa rin 'to. Sa akin ha, yung first decision ko nung live, JL, second eto after review siyempre JL for obvious reasons. So, first round EJ, third round kay GL, yung second round for me is yung talagang pinaka-close na ano, na round dito. So, ang question ko naman sa'yo, sino sa palagay mo yung mas compelling? Yung mas may compelling na argument sa lahat ng narinig mo bilang bida dito sa kwentong 'to? Dahil yung pinakapunto, 'di ba? Yung pinaglalabanan nila, sino bang pinakabida? And they presented both their argument. So, sa palagay mo, ikaw, sino sa palagay mo yung ano, yung bida? 'Di ba? Ako, I still I could I could easily go with GL because of the obvious reasons. After lalo na nung marinig yung conversation ni EJ at saka ni Lanceta na itong third round nga daw ni EJ parang 20% nung kanyang naisulat or 30 hindi niya talaga na-spit. May mga sinabi pa si Lanceta dun na kasi nag-practice daw si EJ kay Lance na yun nga, meron pa daw mga lines dito yung good news, 'di ba? Bad news, yun yung ano concept din dati yung GL yun. So hindi daw niya na-spit yun yet kasi nga nag-stumble na. So parang kulang talaga yung rounds niya. Aminado naman si EJ Pao doon. So easy etong third round. Mas madali nating mapagdesisyonan dahil nga doon sa stumble na yun. Pero yung second round. So if you are looking for artistry, creativity, relevance, nandun ka, for me, it could go GL. Kung nandun ka sa sa criterias and categories ng battle rap kay GL. Pero kung nandun ka naman sa mas may compelling na punto and point of argument, you can go EJ. Alam mo yan? So, it could go either way. At least to me, second round talaga yung deciding factor para sa akin after rewatching it. Also, shoutouts muna tayo kay Juan Carlos Ibanez, Osako Official, Jeff Pagaduan, Bormones Condimenor, Dorico Frederick, and si Giselle G. And of course, my brother Norway, Sean Memphis. I love you guys and all your friends and people out there that supporting and sharing, watching. Man, since day one, thank you so much. And what can I say? Follow me on Instagram and subscribe. I hope you enjoyed this one. Love you all. Peace out.